morning! Kamusta po kayo mga kapanalig ko? No? Tayo ay magchichika-chika at magbabanding regarding sa kung paano ba maging isang epektibong defender. Paano ba pag napunta kayo sa isang sitwasyon na wala kayong Bible at may nakaharap kayong Protestant, paano ba tayo dedepensa? Usually, ang mga kapanalig kong Katoliko ay nagkakaroon ng takot, nagkakaroon ng kaba na, Sanrio, paano ba ako dedepensa sa pananampalatayang Katoliko pag nataon na may nakaharap kayong Protestante at wala kayong Biblia? Paano tayo haharap sa mga Protestants kung hindi tayo masyadong knowledgeable sa mga Bible verses? Paano natin ilalatag ang ating doktrina na hindi tayo kinakabahan? Isa kasi sa nagiging dahilan kung bakit maraming mga Katolikong kinakabahan na humarap sa mga Protestante dahil ang mentality ng mga Katolik is, paano ako lalaban? Paano ako dedepensa? Wala akong alam sa Bible. No? Ang mentality ng mga Katoliko, laging sinasabi, wala akong alam sa verses, Sanrio. Wala akong alam sa sitas. Hindi ko alam ang diwa. Hindi ko alam ang konteksto. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. So, mahalaga na dapat alam natin kung paano ba tayo haharap sa mga Protestante kapag tayo ay nasa alanganin. Ituturo ko sa inyo, mga kapanalig, kung paano tayo maglalaban sa mga Protestant sa mga sitwasyon na critical, sa mga biglaang tanong, no, sa mga biglaang latag na mga Protestante na hindi tayo handa. Magandang umaga po kay Ate Luz Biminda Tahup, kay Ate Evaline Moreno, kay Kuya Migoy Tarak-Tarak, magandang umaga. Sa 16 live viewers, magandang umaga po sa inyong lahat. And please, subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Maganda ang ating paksa ngayon, ha? Ito, wala akong ginagamit na notes. Ito yung pagpapaliwanag ko pagdating sa pagiging defensor ko. No, kung bakit maraming mga Katoliko na nahihiwagaan kay Sanrio, no? Kung paano ako maglatag. Shout out po si Nelly. Shout out Kuya Gelson Cardenas ng Ormoc City. So ganito yan mga kapanalig, no? Banding-banding tayo. Pag dumating kayo sa isang sitwasyon na may nakaharap kayong mga sulpot, may nakaharap kayong mga Protestante, isa sa atake niyan, sitas. Tatandaan nyo yan lagi. No? Ang mga INC, ang sundot niyan, sitas sabay bully sa Catholic Church. No? Magsisitas yan sa inyo, sabay ipapasok niyan, sumasamba sa rebulto. Yan ang mga style nila. Ang mga born again, ganun din. Magsisitas, dadramahan kayo, sabay sisiraan ang Catholic Church. Rebulto again. Shoutout Kuya Nard Silva, shoutout po. Ganon din ang MCGI. Magsisitas, mumurahin kayo, rebulto ulit. No? Kay Kuya Wills Do ng Dawis Bohol, shoutout po sa inyo. Kung papag-aralan natin ang sistema ng pagdedepensa ng mga Protestante, pare-pareho lang yan. No? Shoutout po kay Kuya Ben Caudal ng Bicol Albay, shoutout. Lahat ng mga Protestante, latag ng sitas, kapit, sa rebulto, Diyos-Diyosan, ang tangang Katoliko na niwala. Shoutout Kuya Rem Diaz. Di ba? Lalatagan kayo ng MCGI, eto talata. Mumurahin, sabay, Diyos-Diyosan nyo ang mga rebulto. Ang INC, maglalatag ng talata, lalaitin ang simbahang Katolika, tatalo ng rebulto, Diyos-Diyosan nyo ang rebulto, ang tangang Katoliko, naniwala. Bakit? Tamad mag-aral. Ang born again, maglalatag ng sitas, paiiyakin, padadramahin ka, lulundag ng rebulto, sasabihin Diyos-Diyosan,
ang tangang tamad na Katoliko naniwala. Hi po Ate Gloria Soroan at kay Ate Joy Onayram ng Cagayan de Oro City. Tama po ba ako? May point? May point ba ang Sanrio? Yes, may point na point. Point kung point. On point tayo, Elien? Elien. Hi po Ate Lea Dali. Kamusta po, no? So, ganun ang style. So, ganito yan. Ang mga Protestants, tatandaan ninyo, lahat yan ay Bible alone. Hindi yan makakapagturo ng walang Biblia. Yan ang unang-una nyo dapat tandaan. Ang lahat ng Protestante ay walang confidence magturo pag walang Biblia. Di nila kayang magturo pag walang Bible. Ganito ang unang-una ninyong ilalatag. Maglalatag ng sitas. Yan ang style ng mga Protestant. Pag naglatag ng sitas, ito ang una ninyong itanong. Kung hindi nabuo ng Katoliko ang Biblia, paano kayo magtuturo? Diba? The Catholic Church compiled the Bible. Kung hindi nabuo ang Biblia, paano kayo magtuturo? Yan ang unang-unang atake sa mga Protestante kapag may na-encounter kayo ng biglaan. Tatandaan po natin na tayong mga Katoliko ay hindi Bible alone. Tatlo ang saligan ng ating ginagamit sa pagde-defend. Meron tayong magisterium na kinuha sa Matthew 16 verse 19. Ang sabi, Pedro, ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Pedro ulit, ang kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Ano ang ibig sabihin nito? Binigyan ni Kristo si San Pedro ng otoridad na magbigay ng batas para pamahalaan ang simbahang itinatag ni Kristo. Pag sinabing magisterium, ito ay batas, no? Ito ay isang utos na may otoridad mula sa Santo Papa. Mula sa Santo Papa na ginawaran ni San Pedro ng authority na pamahalaan ang Iglesyang Tatag ni Kristo na ipinagkatiwala kay San Pedro. Yan ang magisterium. Pag sinabing magisterium, batas ng simbahan. Ano yung mga batas ng simbahan? Ano yung mga magisterium natin? Yan, magbasa kayo ng canon law, magisterium, may mga magisterium dyan. Sa Catechism of the Catholic Church, itinuturo din dyan yung magisterium. Yan yung mga batas ng ating simbahan. No, katulad ng Vatican. Bawal magtatag ang Protestant doon. Magisterium yon. Yung sa Jerusalem, bawal ang Protestante doon. Bawal silang magtatag ng mga kapilya. Yun naman yung magisterium ng Jerusalem. Hindi po ba? So, meron tayong magisterium. No? Then, pangalawa, meron tayong pwedeng gamitin pang depensa laban sa mga Protestante kung tayo ay gagamit ng Bible. No? Bakit? Tayong mga Katoliko ay may karapatan na lumaban sa kanila gamit ang Biblia dahil tayo ang nag-compile niyan. Ano ang ibig kong sabihin? Ang Bible ay kinompiled for the Catholic Church. Hindi po kinompiled ang Bible para bumuo ng Protestante. No? Tandaan natin yan ha. Hindi nagpakahirap ang mga sinaunang Kristiyanong bumuo ng Biblia para sa Iglesia ni Kristo. Hindi nagpakahirap ang Catholic Church na buuin ang Bible para sa MCGI. Hindi nagpakahirap ang mga early Christians na bumuo ng Bible dahil kay Martin Luther. Ang Catholic Church ay nagpakahirap buuin ang Bible. Bakit? Para sa mga pagano. Para meron tayong references na standard kung paano natin ipapaliwanag sa kanila ang pananampalataya natin. Kaya isinulat ng mga sinaunang Kristiyano ang mga tradisyon ng mga early Christians. No? Sinulat
ng mga early Christians ang mga traditions para malaman natin tayong mga ngayong nasa Generation Z na tinatawag o Millennium Generation, para malaman natin kung ano ang naging kaugalian ng mga sinaunang Kristiyano nung panahong wala pang Bible. Yung nababasa natin sa New Testament, yan ay kwento o kasaysayan ng mga early Christians nung panahong wala pang Bible. Yung Old Testament naman, yan ay kasaysayan ng mga sinaunang Hudyo nung panahong wala pang mga Kristiyano. Kaya ang kasaysayan ng Old Testament ay sumasaklaw sa kung paano namuhay ang mga sinaunang Israelita sa panahon na wala pang Kristyanismo. At ito namang New Testament, pinapakita dito kung paano ang naging kaugalian at naging pamumuhay ng mga sinaunang Kristiyano nung panahong hindi pa nabubuo ang Bible. So ang ginawa ng Catholic Church, yung mga aklat, which is the 27 books, yan ay ating sinipi. Pag sinabing sinipi, inipon. Inipon natin ang lahat ng mga aklat, halos 300 books. At 27 books yung napili ng Catholic Church para maging New Testament. Pagpapakita na ang Biblia ay mga kasaysayan sa panahon na wala pang Biblia. So ganito ang tanong dyan. Dahil ang Katoliko ang bumuo ng Biblia, kung hindi nabuo ang Biblia, saan kukunin ng mga Protestante ang kanilang aral? Tayong mga Katoliko ay nagtuturo at nangangaral na nung wala pang Biblia. Tayong mga Katoliko ay lumalaban sa mga pagano na hindi gumagamit ng Biblia. Ang mga apostol, alagad ni Kristo at yung kanilang mga naging disciple ay nakikipagdigmaan ng aral sa mga pagano na hindi gumagamit ng Biblia. Kaya tayong mga Katoliko ay may kakayahan na idepensa ang ating simbahan kahit hindi tayo gumamit ng Bible. Dahil ang Bible ay binuo ng tao. Ang Bible ang nag-compiled tao. Kaya kung walang taong nag-compiled, walang Bible. At yung panahon na walang Bible, ang Katoliko ay nagtuturo at nangangaral ng walang ginagamit na Bible. Kaya kung tatanungin natin ang mga Protestante, paano kayo magtuturo kung hindi nabuo ang Biblia? Saan ninyo kukunin ang pangalan ng mga sekta ninyo kung hindi nabuo ang Biblia? Kalawa, meron tayong tinatawag na tradisyon. Ano ba tong tradisyon na ito? Ang tradisyon na inilalatag ng mga Katolikong depensor, dito nila ipinakikita kung ano ang naging kaugalian ng mga sinaunang Kristiyano nung panahong wala pang Biblia. Ang paggamit ng tradisyon upang labanan ang mga Protestante ay isang matibay na referensya na pagpapakita na wala pang Biblia, ang kaugalian ng mga sinaunang Kristiyano ay kinikilala na ng mga referensya. Hindi po ba? Kaya tayo may tradisyon. Katulad ng tradisyon dito sa Pilipinas, may mga sinauna tayong tradisyon. Ito ay pagpapakita na yung mga panahong hindi pa moderno, may mga kaugalian ang mga sinaunang Pilipino na pinaniniwalaan. Ang mga nakasulat sa Biblia ay mula sa mga sinaunang Kristiyano, mula sa mga sinaunang tradisyon. Meaning to say, wala pang Bible, meron ng kaugaliang pagtuturo at pagsasagawa ng mga sakramento ang mga sinaunang Kristiyano, wala pang Biblia. Kaya ang mga sakramento ng Catholic Church ay mula yan sa tradisyon, hindi sa Bible.
Ang binyag ng Katolikong simbahan ay mula sa tradisyon, hindi sa Bible. Ang lahat ng ating ginagawa pagdating sa ilalim ng pananampalataya, no, sa pagdating sa ating paniniwala, ayon sa relihiyon na ating kinaaniban, lahat po yan ay mula sa tradisyon. Bakit? Sapagkat ang Biblia ay binuo sa pamamagitan ng tradisyon. Isinulat ng mga disciples ang New Testament para ikwento at ibahagi ang mga naging tradisyon nila noong panahong wala pang Biblia. Kaya tayong mga Katoliko, kilalanan natin si Kristo, wala pang Bible. Lahat ng Bible alone, nakilala nila si Kristo dahil sa Bible. Tayong mga Katoliko, hindi pa nako-compile ng Bible, hindi pa yan nabubuo, kilalanan natin si Kristo. Kaya ang magisterium, traditions, and holy scriptures which is Bible, yan ang ating ginagamit pagdating sa pagtatanggol ng ating pananampalataya. Ang kinakatakutan ng mga protestante pagdating sa ganitong latagan ay ang tradisyon. Wala kasi silang tradisyon. Dito tayo sa sinasabi nila. Saan mababasa ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Bible? Ito ang paboritong latag ng mga protestante na wala daw mababasang Catholic Church sa Bible. Ika-clarify ngayon natin yung mga estupidong mentalidad ng mga alimangong ito. Okay. Ang Catholic Church na pangalan ay ibinigay sa ating simbahan sa panahong wala pa pong Biblia. Ulitin ko ha. Binigay ni San Ignacio ang natatanging pangalan na Catholic Church sa ating simbahan sa panahon na wala pa pong Bible. First century. Ang Biblia ay nabuo 4th century. So ganito yan. Kaklarify natin ngayon. Ang mga pangalan ng mga protestante na ipinagmamalaki nila, yan ay kinopya nila sa Bible. Bible alone nga, di ba? Ngayon, kung hindi nabuo ang Bible, saan nyo kukunin ang inyong mga pangalan? Kung walang Bible na nabuo, saan kukunin ang ideya na Iglesia ni Kristo? Kung hindi nabuo ang Bible, saan kukunin ang ideya ng born again? Kung hindi nabuo ang Bible, saan kukunin ang ideya na Iglesia ng Diyos? Lahat ng mga pangalan ng mga protestante ay hinango nila sa Bible. Kaya yung pangalan naman talaga nila ay nasa Biblia. Bakit walang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Bible? Sapagkat ang ating pangalan ay nabuo sa panahong hindi pa po umiiral ang Biblia. Bilang pagpapakita at pagpapatibay na tayong mga Katoliko ay lumalaban na sa mga pagano nung panahong wala pang Bible. Ikalawa, nagbigay si San Ignacio ng pangalan na tatangi Catholic dahil nung panahon na yon ay may umuusbong ng heretiko. Heresy, panahon na kung saan nagsulputan ang Arianism. No? Yung mga dumidigma sa Trinity. Bumuo si San Ignacio o nagbigay si San Ignacio ng pangalan na natatangi sa Katoliko dahil nagkakaroon ng kaunting kaguluhan kung saan ba ang tatag ni Kristo. Ang Arianism ay produkto ng Catholic Church na kung saan ang pari na nagkakalat ng Arianism teachings ay galing sa Katoliko. So, hindi alam ng mga sinaunang Kristiyano kung saan sila aanib. Kaya ang ginawa ni San Ignacio
Siya ay nagbigay ng pangalan nang sa ganon ay malaman ng mga sinaunang Kristiyano na ito ang tatag ni Kristo para hindi sila ma-confuse. Ang Catholic Church ay mula yang pangalan na yan sa panahon na hindi buo ang Biblia. Kaya talagang hindi nyo mababasa yan. Bakit? Sapagkat wala namang pangalang ibinigay si Kristo ng iglesia na kanyang itatatag. Ang sabi lang ni Kristo, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi nagbigay si Kristo kasi ng pangalan ng iglesyang kanyang itatatag sapagkat alam ni Kristo na may mga bulaang propetang susulpot para dayain ang tao. Kaya ang ginawa ni Kristo, kahit siya man ay hindi nagbigay ng proper name sa iglesyang kanyang itatatag, siya ay nag-iwan ng isang palatandaan kung ano ang iglesyang kanyang itinatag. Ano ito? Tradisyon. At dahil sa tradisyon na iniwan ni Kristo sa kanyang simbahan, yan ang dahilan kung bakit nabuo ang Biblia. Dahil sa tradisyon na iniwan ni Kristo sa ating mga Katoliko, yan ang naging daan kung bakit tayo ay may Gregorian calendar o standard calendar na ginagamit sa buong mundo. Ano nga ba ang kahalagahan ng kalendaryo? At bakit kailangan pang gumawa ng kalendaryo ang isang simbahan? Ang tradisyon ng bawat relihiyon, yan ay nakabase sa mga kalendaryo. Ang lahat ng mga religion sa buong mundo, Judaism, Hinduism, Buddhist, Islam, and tayong mga Katoliko. Ang Judaism ay may Jewish calendar. Ang Islam ay may Islamic calendar. Ang Hinduism ay may Hindu calendar. Ang Buddhist may Buddhist calendar, Chinese calendar. Tayong mga Catholic ay meron tayong Gregorian calendar, which is Catholic calendar. Bakit sa mga relihiyong ito, mahalaga na magkaroon sila ng kalendaryo? Sapagkat sa kalendaryo nila binabatay ang kanilang mga tradisyon. Kung papansinin ninyo, ang Islamic calendar may Ramadan. Ang Chinese calendar, meron silang sariling Chinese New Year, gamit ang Chinese calendar. Ang Jewish, may sarili silang bagong taon, September. Kung yun ang sa pagkakaalam ko. No? Ang Hinduism, may sarili silang tradisyon diyan sa Hindu calendar nila. Diyan kasi ibinabatay ang tradisyon ng mga lumang relihiyon. Kaya tayo may Gregorian calendar, which is the standard calendar. Diyan ibinatay ang ating mga tradisyon. Sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano nang nabuo ang Gregorian calendar at wala pa pong protestante, ang Gregorian calendar, which is the standard calendar, ay punong-puno yan ng kapistahan ng mga santo. 365 and 1/2 days, even the leap year, yan ay binuo ni Pope Gregory XIII. Pope Gregory XIII. Nung nabuo ni Pope Gregory ang kalendaryo, which is the standard calendar, yung Gregorian calendar, pangalan pa lang, Gregorian calendar, dahil nga kay Pope Gregory, dyan inilagay ang lahat ng tradisyon at kapistahan nating mga Katoliko. No? Ngayon, itong mga kapistahan ng Katoliko during that time, 365 days, may mga santo yan, ang mga kapistahan ng ibang mga santo dyan ay tinanggal. Inalis ng simbahang Katoliko. Bakit? Sapagkat masyado na tayong na-focus sa mga paborito na nating saints. Hindi na tayo naging Christ-centered. No? Kaya ang ginawa ng Catholic Church, pinagtatanggal yung iba't ibang kapistahan ng saint at iniwan yung mga mahalagang kapistahan na kung saan yun dapat ang maging sentro ng ating mga isip. Dahil nagkaroon ang mga Katolikong Kristiyano noon ng mga iniidolong santo, nakalimutan na nilang parangalan yung sentro ng ating pananampalataya, which is si Christ. Kaya kung papansinin ninyo ang Gregorian calendar,
Hindi na siya katulad noon na punong-puno yan ng mga kapistahan ng mga saints. Kasi yan ay binago ng simbahan. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi natin sila pwedeng parangalan. Pwede naman natin silang parangalan, pero yun ay tatawaging personal devotion. No? Ganun din sa 7 mighty archangels. Dati nasa ano yan? Nasa kalendaryo. Kaya lang, ang nangyari sa mga Katoliko, sa sobrang panatiko nila sa mga archangels, nawala na sa sentro si Kristo. At yung mga iba, ginawang Diyos-Diyosan yung mga archangels. Kaya ang Catholic Church ay naglathala at naglatag na ang kinikilala nating mga arkanghel ay 3. San Gabriel, San Rafael, at San Miguel Arkanghel. Mahalaga po ang kalendaryo. Ang isang tunay na relihiyon, dapat ikaw ay may kalendaryo. Ngayon, sa mga protestanteng nandito, huwag kayong magbe-birthday. Huwag niyong ilalagay sa lapida ninyo ang taon at araw ng inyong kamatayan. Ang araw at taon na nasa kalendaryo, yan ay taon at araw naming mga Katoliko. Ang AD, ang BC at BCE, yan ay galing sa Katoliko. Ang mga petsa na nakikita ninyo sa inyong mga pangalan, yan ay petsa na binuo ng Katoliko. Dapat wala rin kayong baptismal. Hindi nyo dapat ginagamit ang kalendaryo ng Katoliko. Dahil ang kalendaryo ng Katoliko ay binuo para bigyang linaw ang mga naging tradisyon ng simbahang Katolika kung kailan namin ito ipagdidiwang. No? Malinaw yan. Okay. Another. Ang isang tunay na relihiyon ay may sinaunang Kristiyano. May sinaunang Kristiyano. Bobo Timenes, i-research mo. I-research mo, actually, presentation ko yan, may mga standard references ako. Galing pa mismo sa newspaper ng Vatican. Aralin mo, Bobo Timenes. Nag-alis ang simbahang Katolika ng mga kapistahan sa kalendaryo. Yan ay ipinatupad mismo ng Santo Papa ng Katoliko. Na headline yan kahit dito sa Pilipinas. Dahil nagiging sentro na ng mga Katoliko yung mga santo na wala na sa eksena si Kristo. Nagkaroon na kasi ng favoritism ang mga Katoliko sa sobrang pagmamahal sa debosyon. Kaya inalis sila. At maraming bansa ang umalma. Dahil yung mga kanilang mga santo na paborito ay inalis. Hindi porket inalis sa kalendaryo ang mga santo, mga kapistahan ng iba't ibang mga santo, hindi porket sila ay inalis, ibig sabihin hindi na sila saint. Saint pa din sila. Pero yung mga pagdedebosyon doon sa mga saint na yan ay pwede pa rin natin parangalan na tinatawag nating personal devotion. Sa pagkakatanda ko, inalis ang bilang ng mga santong inalis 200 plus. 200 plus. Kasi ang binibigyan ng diin ng ating simbahan ay yung mga mahahalagang kapistahan. Kaso sa sobrang dami nga nating kapistahan, hindi na nabibigyan diin ang kapanganakan ni Kristo dahil nagkanya-kanya na tayo ng paboritong ipagdiwang. Nakakukuha nyo po ba ako? Inalis siya sa kalendaryo pero hindi inalis yung pagiging santo nila. Sila ay nanatili pa ring santo pero inalis lang sa kalendaryo upang bigyang diin yung mga karapat-dapat na kapistahan na ating parangalan, katulad ng Pasko. Bobo Timenes, lagi kang nanonood sa akin. Sanay, dapat alam mong malakas ang boses ko, hindi kita sinisigawan.
talaga boses ko. Ngayon, ang isang tunay na relihiyon, dapat tayo ay may sinaunang Kristiyano. Ang Islam, may sinaunang Muslim yan. 'Di ba? Ngayon ka pala nanood, Bubut Jimenez. Ganito talaga ang boses ko. Ganito talaga ako magsalita. Kabisado na ako ng mga Katoliko dito. Ang Islam, may sinaunang Muslim. Ang Judaism, may sinaunang Hudyo. Ang Buddhist, may sinaunang Inchik. May sinaunang Buddhist yan. Ang Hinduism, may sinauna silang Hindu, yung mga ninuno. Ganon din tayo. May sinauna tayong Kristiyano. Mahalaga sa isang pananampalataya na meron tayong mga sinauna. Bakit? Dahil sa mga sinaunang ito, sa kanila nagmula ang ating katuruan. Sa mga sinaunang taong ito, na nagdala ng ating pananampalataya, sa kanila nanggaling ang mga tradisyon. Sa kanila nagmula ang mga katuruan, kaugalian, nung mga panahong hindi pa nabubuo ang aklat. No? Yung hindi pa nabubuo ang Biblia, ang ating kaugalian, ang ating tradisyon, ay nagmula sa mga sinaunang Kristiyano. Kaya ang lahat ng mga Bible alone, wala po yung early Christians. Wala silang sinaunang Kristiyano. Bakit? Sapagkat ang sinaunang Kristiyano ay nagmula sa panahon ng wala pang Biblia. No? Ang isang tunay na Kristiyanong mananampalataya, dapat meron kayong Bible scholar. Ang mga Protestant, may mga Bible scholar sila. Pero, hindi natin dapat kinikilala ang mga Protestant Bible scholar. Bakit? Ang may karapatan lamang na tumayo para tawaging Bible scholar ka ay yung mga tao na nag-compiled ng Bible. Sila lamang ang mga scholar na dapat kilalanin. Dahil sila ang mas nakakaalam kung paano binuo ang Bible. So dapat, ang Bible scholar nila ay sila ang nag-compiled. Paano ka magiging scholar sa isang aklat na hindi naman ikaw ang gumawa? So masasabi mong ikaw ay isang Bible scholar sa isang aklat pag ikaw ang bumuo. Kaya yung mga scholar sa iba't ibang mga religion, lehitimo. Merong Jewish scholar. Merong Muslim scholars. Sila yung mga dalubhasa sa kanilang mga aklat, sapagkat sila ang bumuo. Ganon din ang Catholic Church, meron tayong Bible scholars kasi tayo ang bumuo ng Bible. Tayo ang may kredibilidad na magpaliwanag at ipakita sa kanila kung ano ang tunay na aral. Dahil tayo lamang ang nakakaalam kung ano ang nais ipahiwatig ng banal na kasulatan, tayo kasi ang bumuo. Lahat ng mga Protestante, limitado ang kanilang aral. Lahat ng mga Protestante ay limitado ang aral. Limitado ang depensa. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga aral sa lahat ng Protestante ay hindi mula sa turo ni Kristo. Bakit ko nasabi? Ang turo ng INC ay mula sa turo ni Felix Manalo. Agree ba kayo? Agree po ba? Saan nanggaling ang turo ng INC? Malamang sa founder, kay Felix Manalo. Ang turo ng MCGI ay mula sa turo ni Nicolas Perez.
Kaya ang turo ng MCGI ay turo ni Nicolas Perez. Tama. Tama po Ang turo ni Nicolas Perez na pinagkuhaan ni Eli Soriano ay mula sa mga itiniwalag ng Iglesia ni Cristo, samahan at kongregasyon na tinatawag na Iglesia de Verdadero. Iglesia de Verdadero, ito ay isang sekta na kung saan binuo ng mga itiniwalag ng Iglesia ni Cristo na kinaaniban ni Nicolas Perez. Yung turo ngayon ng Iglesia de Verdaderos, sekta ng mga itiniwalag, ang siyang inadapt ni Nicolas Perez. Nung inadapt ni Nicolas Perez ang turo ng iglesyang itiniwalag ng INC, ang Iglesia de Verdadero noong 1922, ito ang inadapt ni Eli Soriano. Nung inadapt ito ni Eli Soriano, yung turo ni Nicolas Perez, ito naman ay kanyang ipinasa sa MCGI. At kasama sa pagtuturo ni Eli Soriano na doktrina ay ang pagmumura. Kaya kung titignan ninyo ang mga kaanib ng MCGI, palamura. Sapagkat ang turo ng MCGI ay mula kay Eli Soriano. Dahil yan ang kanilang founder. Pansinin ninyo ang born again. Ang born again ay mula at hango sa turo ni Martin Luther. Solas. Nasaan po ba yon? No? Meron silang 5 solas. Ano tong 5 solas na to? Ito ay turo ni Martin Luther na inadapt ng mga born again. Turo ni Martin Luther, hindi turo ng mga alagad. Turo ni Martin Luther, hindi turo na mula kay Kristo. Okay. Ano ang katuruan ng mga born again na ito? Hi, Mami! Mami Cora Adams, I love you! Nanonood pala yung nanay ko. Okay. Sa panahon ng Protestant Reformation, noong taong 16th century, ang mga reformer, itong si Martin Luther, sila ay nag-imbento. Nag-imbento, ha? Always remember, Martin Luther is an Augustinian priest na nagrebelde sa simbahang Katolika. Martin Luther is the father of Protestantism. So lahat ng turo ng Lutheran Church kasama ang born again ay mula sa turo ni Martin Luther, hindi mula sa mga alagad. Because all the Protestant sect is not an apostolic church. Hindi natin pwedeng iparehistro ang apostoladong simbahan. Dahil sa panahon ng mga apostles, wala pa pong sect registration. Because sect registration was started in 1899 under ng United States William McKinley. Wala pong sect registered sa panahon ng apostol, kaya ang apostoladong simbahan ay hindi po yan nakarehistro. So, ang lahat ng Protestant churches, they are not apostolic church. All of their teachings came to their founders. Kaya ang turo ng born again ay mula sa founder nilang si Martin Luther. At isa sa kanilang pinaniniwalaan ay ang 5 solas. Ito yung sola scriptura, Bible alone. Sola fide, faith alone. Sola gratia, grace alone. Solo Christi, Christ alone. And sola Deo gloria, o luwalhati sa Diyos na nag-iisa. Ito ang 5 solas na inadapt ng born again sa kanilang pinaniniwalaang sugo na si Martin Luther. Hindi po yan mula sa turo ni Kristo sapagkat hindi sila apostolado. Ang sola scriptura o yung tinatawag nating Bible alone, no? Yan ay
talata na yan ang paraan ng pagtuturo ng born again na sinasabi nila na pag hindi nabasa sa Biblia ay huwag paniniwalaan. No? Bible alone. Ang Bible alone ay nagmula kay Martin Luther. Kaya nga siya ang ama ng INC, ama ng MCGI. Lahat ng protestante na Bible alone ay inadapt nila kay Martin Luther. Dahil ang nagpasimula ng Bible alone, sino? Si Martin Luther. Paano? Ang tanong, paano yung mga panahong walang Bible? Paano yung mga panahong walang Bible? Kung Bible alone kayo, paano ngayon yung mga panahong walang Biblia? Paano kayo magtuturo? Paano ninyo ipapaliwanag sa mga tao ang aral at turo ni Kristo sa panahong wala pang Biblia? Sa lahat ng Bible alone, sige, uulitin ko yung tanong. Kung kayo ay Bible alone, at ang hindi mababasa sa Biblia ay wag nating paniwalaan. Kung hindi nabuo ng Catholic Church ang Bible, paano ninyo ituturo sa mga hindi Kristiyano ang turo ni Kristo kung wala kayong Biblia? Sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, ang kinonvert nila ay mga pagano. Agree naman kayo? Kinonvert ng mga sinaunang Kristiyano, including the apostles, yung mga pagano. The question is, sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, paano nila kinonvert ang mga pagano wala pang Bible? Paano na-convert ang mga paganong bansa wala pang Bible? Isa yan sa pagpapatotoo at pagpapatibay na kaming mga Katoliko ay hindi pa pwedeng mag-Bible alone dahil nung panahong wala pang Bible, nagtuturo at lumalaban na ng doktrina ang mga Katoliko. Kung kayo ay Bible alone at ang inyong mga aral ay kinuha ninyo sa Biblia, paano kayo magtuturo sa panahong wala pang Bible? Paano ninyo ikikwento si Kristo? Paano ninyo ikikwento yung Law of Moses? Paano ninyo ikikwento ang Ten Commandments, ang batas ni Kristo, ang baptism, ang pagpapakasal, the sacraments? Paano ninyo ituturo yan sa panahong wala pang Bible? Tatandaan, the Bible was compiled 4th century. Kung kayong mga protestante ay umiral ng 3rd, 2nd, 1st century, paano nyo kaharapin ang mga pagano na walang Bible? Sige nga. Paano ninyo ide-defend ang inyong doktrina sa panahon ng 3rd, 2nd, 1st century nang walang Bible? Ang Bible, na which is lalo na yung mga nasa New Testament, yan ay isinulat ng mga sinaunang Kristiyano. Ikinuwento nila diyan kung ano ang naging kaugalian o kung ano ang naging mga tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano. No? Ng mga sinaunang Kristiyano. Isinulat ng mga sinaunang Kristiyano ang mga naging tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano. So paano kayo magtuturo yung mga panahong hindi pa yan nabubuo? Paano kayo magtuturo ng doctrines ng inyong mga sekta sa panahon ng 3rd century at wala pang Bible? Kaya sa ganyang katuruan ni Martin Luther na Bible alone, yan ay kanyang inimbento lamang na siyang inadapt ng mga born again. Kaya hindi kayo apostolado. Ang katuruan ng Catholic Church ay apostolic. Kaya nga kami ay one, holy, Catholic, apostolic. Bakit tayo one? Sapagkat tayo ay may isang pananampalataya, isang pagbibinyag, at isang Panginoon. Holy.
Sapagkat ang founder natin ay holy at sabi ni Christ, magpakabanal kayo. Catholic, Katoles, Kataholos na inilalarawan sa pananampalataya ng mga sinaunang Kristiyano. Roma 1 verse 7, ang iyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Balitang-balita sa buong daigdig, universal, laganap, Katoles, Kataholos, Catholic. Kaya Catholic Church, it means universal church. Apostolic, sapagkat ang ating mga katuruan sa panahon ng wala pang Biblia ay mula sa katuruan ng mga sinaunang alagad, the 12 apostles. Ang naggawa ng mga tradisyon ng simbahang Katoliko ay mula sa katuruan ng mga apostol. Sila ang nagturo na ito ang binyag, ito ang kasal, ito ang pagpapare, ito ang pagmamadre, ito ang pagpapahid ng langis, ito ang kumpisal, ito ang misa. Nang tinuruan ni Kristo ang mga alagad kung paano ipapakita ang kanilang pananampalataya bilang isang Kristiyano, ang mga alagad naman ay ibinahagi yan sa kanilang mga naging disipulo. At ang kanilang mga naging disipulo ay ibinahagi sa kanilang mga naging disipulo. At ang kanilang mga naging disipulo naman, nung maluwag-luwag na ang mga sinaunang Kristiyano, isinulat nila yung mga sinaunang tradisyon. Yung mga sinaunang tradisyon na isinulat ng mga sinaunang disipulo, yan ay sinipi ng Catholic Church. At ang nasiping aklat ng Catholic Church ay umabot humigit kumulang 300 books. Ang 300 books na ito ay nagpunta sa iba't ibang mga konsehong umiiral, katulad ng Council of Nicaea, Council of Alexandria, Council of Carthage, Council of Hippo, Council of Antioch, Council of Jerusalem. Sa lahat ng mga council na ito, umikot ang 300 books. Ang 300 books na ito ay pinag-aralang maigi ng mga lupon ng mga obismo sa ilalim ng Catholic Church. At ito ay pinagdesisyonan ng mga sinaunang bishop sa ilalim ng mga sinaunang konseho, at ang kanilang napili ay 27 books. At itong 27 books na ito ay isinulat ng mga sinaunang disipulo. Ikiniwento nila yung mga sinaunang tradisyon na ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano nung panahong wala pang Bible. Kaya ang New Testament, ikiniwento lang yan ng mga sinaunang Kristiyano kung paano ipinakikita ng mga sinaunang Kristiyano ang kanilang paniniwala, pananampalataya at pagsamba sa Diyos sa panahong wala pang Bible. Walang inutos si Kristo na gumawa ng Bible. Meron ba? Walang inutos ang 12 apostles na gumawa ng Bible. Meron ba? Ang sabi sa Old Testament, huwag mong babawasan ni huwag mong dadagdagan. Ngayon nagkaroon ng New Testament, nagdagdag tayo. Tama, mali? Ang pagkakabuo ng Biblia, diyan papasok ang saklaw ng magisterium. Ang pagpapakilala ng Bible, kung bakit tayo may Bible, ay isa sa sinasaklawan niyan is the magisterium. Nagsanib pwersa ang magisterium at ang traditions. Ang traditions ng mga early Christians nung panahong hindi pa nabubuo ang Biblia ay isinulat ng mga sinaunang disciple. At ang sinulat na traditions ng mga sinaunang disciple ay kinuha, sinipi, inipon ng mga sinaunang Kristiyano. Ang pagpapatupad sa isang relihiyon, which is the Christianity, na tayo ay dapat may Biblia, ay saklaw ng magisterium, batas ng simbahang Katolika. Katolikong simbahan ang nagpataw ng batas na ito ang gagamiting aklat ng relihiyong Kristiyano. Hindi ang INC ang nagpataw ng batas na dapat may Biblia ang Christianity. Hindi ang MCGI ang nagpataw ng batas na dapat may Bible ang Christianity.
Hindi ang born again ang nagpataw ng batas na dapat kayong gumamit ng Bible, kayong mga Kristiyano. Ang nag-utos na dapat gumamit ng Biblia ang mga Kristiyano ay ang Katolikong simbahan sa ilalim ng magisteryo o magisterium. Ipinakilala yan ng Council of Nicaea. Hindi ko alam, Nicaea ba o Hippo? Isa sa mga konseho, ipinakilala yan sa Christianity, yang Bible na yan. At unti-unti itong kinilala ng mga councils like Council of Alexandria at ipinakilala rin ito ng iba't ibang mga konseho under ng Roman Catholic Church na ito ang Biblia ng mga mananampalatayang Kristiyano. Sino nag-aproba ng Bible? INC ba? MCGI? Born Again? Sino nag-aproba na ito ang aklat ng Kristyanismo? Catholic Church. Sino ngayon ang may authority na gumamit ng Bible? Catholic Church. Bakit? Sapagkat kami ang nagdeklara at nagbigay ng batas sa simbahang Katolika, ito ang Biblia ng mga Kristiyano. Wala kahit na sino sa mga founder ng Protestante ang may karapatan at bigyan ng authority na ang relihiyong Kristiyano, ito ang gagamitin ninyo. Only the Catholic Church. Sino ang nag-declare sa mga Kristiyano na Gregorian calendar ang gagamitin ninyo? Yang mga ginagamit nating kalendaryo ngayon, sino ang nagbigay ng batas na kalendaryo, itong kalendaryo ang kalendaryo ng mga Kristiyano? Walang iba kundi Catholic Church. Hindi ang mga founder ninyo. Hindi ang mga founder ninyo ang nag-utos na kayong mga Kristiyano, itong kalendaryo gamitin ninyo. Sino nag-declare? Pope Gregory XIII. Kaya nga Gregorian calendar. Oh, di ba? Sabi ni Kuya Wills, DVKS, ano ba ibig sabihin ng magisterium? Magisterium, batas ng simbahan. Matthew 16 verse 19, Pedro, ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ang kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Binigyan ng kapahintulutan ni Kristo si San Pedro na magbigay ng batas sa iglesyang kanyang itatatag para pamahalaan, para magkaroon ng kaayusan at para magkaroon ng disiplina, para magkaroon ng batas. Magiging magulo ang isang iglesia kung walang batas. So yung batas na ibinibigay ng simbahan o yung tinatawag nating authority na nagmula sa Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Ipinakilala ni Kristo ang kanyang iglesia kay San Pedro na itong iglesyang ito, Matthew 16 verse 19, anuman ang kalagan mo sa lupa, Pedro, ay kakalagan sa langit. Anuman ang talian mo sa lupa, Pedro, ay tatalian sa langit. Binigyan ni Kristo ng authority si Pedro na pamahalaan at bigyan ng batas ang iglesyang itinatag ni Kristo na kanyang iniwan kay San Pedro. That is the magisterium, batas ng simbahan. At isa sa magisterium ng simbahan ang pagpoproclaim at pagpapakilala na ang Bible ay dapat gamitin ng mga mananampalatayang Kristiyano. Hindi yan binigyan ng authority ni Felix Manalo. Hindi yan binigyan ng authority. Hindi yan binigyan ng authority ni Eli Soriano. Hindi yan binigyan ng authority ni Martin Luther. Ang nagbigay ng kapahintulutan na ang gagamiting aklat ng mga Kristiyano is the Catholic Church. Pope! Obispo ng Roma. Tayo ang nag-declare. Ito ang aklat ng mga Kristiyano. Hindi sila. Bakit gamit-gamit ng mga Protestant ang kalendaryo ng Katoliko? Bakit? Sapagkat wala pang sulpot noon. Noong diniklara ni Pope Gregory XIII na ang gagamitin yung kalendaryo, which is sakop to ng magisterium, batas ng simbahan. May mababasa ba sa Biblia na dapat bumuo ng kalendaryo? Wala. Pero gumagamit sila. May mababasa ba sa Biblia na dapat bumuo ng Biblia? Bumuo ng New Testament? Wala! Pero gumagamit ng Bible.
May mababasa ba sa Bible na ang pangalan dapat ng Bible ay Bible? Wala. Pero Bible ang tawag nila. Ang lahat ng yan ay nagmula sa mga tradisyon sa panahon na wala pang Bible. Malinaw Kaya tayo lamang ang may karapatan na magpaliwanag at unawain ang nilalaman ng Bible kasi tayo ang bumuo. Yan ay mula sa batas ng simbahang Katoliko. Nung nabuo ang Protestant ni Martin Luther, may Bible o wala? Lutheran Church, Born Again, MCGI, INC, Mormons, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, Baptist. Nung ito ay nabuo, yung nabuo yung mga sektang ito, may Bible o wala? Meron bang Bible na umiiral nung nabuo yung mga sulpot na to? Yes or no? Meron. Ngayon, yung Bible na nabuo, na naabutan ng mga sulpot, sino nag-aproba? Sino nag-aproba? Catholic Church. 4th century. Now, yung ginagamit ng born again na King James Version, may Latin Vulgate na ba o wala? May Catholic Bible na ba nung nabuo yung KJV? Meron. Buo na ang Catholic Bible bago pa sumumusbong yung Bible ng mga born again ni Martin Luther, which is the King James Version. Ano ba yung dapat na kapag tayo gagamit ng Bible? Ano ba dapat version? King James? King James ba? Oh, bakit version ni King James? Kung lehitimo ang King James Version, bakit King James Version? Oh, so version ni King James. Ang Catholic Bible natin, Latin Vulgate Bible. Ang ibig sabihin ng Latin Vulgate Bible, ito ay Biblia na kinumpiled sa bayan ng Roma mula sa mga original manuscript. Latin Vulgate Bible. Bakit sa kanila King James Version? Ano yon? Yung Bible nila hango kay King James? Yung Bible natin ay hango sa mga original manuscript. Kung valid ang lahat ng mga Protestant Bible, asan ang inyong mga original manuscript and scrolls? Sa inyo pinagkukuha yung mga translations ninyo. Ano ba yung dapat nating mas paniwalaan? Yung original o yung nangopya? Sige. Yung original o yung nangopya? Ang First Protestant Church ay tinatawag na Lutheran Church. No? Lutheran Church. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng Lutheran? Under ni Martin Luther. Iglesia ni Luther. Lutheran Church. Ano bang iglesia kayo dapat magpasakop? Iglesyang Tatag ni Kristo. Yung iglesyang Tatag ni Kristo, lumaganap ba? Kinilala ba sa buong mundo? Yes! Di ba? Buong mundo lumaganap ang turo ni Kristo. Yung salitang laganap, anong ibig sabihin? Universal. Para sa lahat, lumaganap sa buong mundo. So, naging universal yung pananampalataya na tinuro ni Kristo. At dahil ito ay lumaganap, ito ay nakilala sa buong mundo. Ito ay tinawag na Katoles, Kataholos, Catholic, laganap, kilala, sikat, famous. Catholic Church. Yung mga pangalan ninyo, saan nyo pinagkukuha? Gaya ng Iglesia ng Diyos, Jose Rodsel Conlu, isang MCGI, Iglesia ng Diyos ang pangalan na tatag ni Eli Soriano. Saan kinuha ni Eli Soriano ang Iglesia ng Diyos? Hindi mo ba alam na maraming pangalan ang ginamit ni Eli Soriano bago yan nabuo? Saan kinuha ni Eli Soriano ang pangalang Iglesia ng Diyos? Sagot.
Jose Rodsel Conlu, sumagot ka. Saan kinuha ni Eli Soriano ang pangalang Iglesia ng Diyos? Saan? Dali, sagot. Saan? Oh, ngayon anong proof ko? Uulitin ko, Jose Rodsel Conlu. Di ka nag-aral. Papasok-pasok ka sa MCGI, di mo inaral yung kasaysayan ng MCGI, paano nabuo? Bobo, di ba? Bobo, okay. Jose Rodsel Conlu. Oh, sabi ni Jose Rodsel Conlu, kinuha daw ni Eli Soriano ang pangalan ng Iglesia ng Diyos sa turo ng talata. No? Sa turo daw ng talata, Jose Rodsel Conlu, malinaw ha, ang Iglesia ng Diyos o MCGI ay kinuha daw sa turo ng talata. Sabi ng kaanib ng MCGI na si Jose Rodsel Conlu. Tanong, kung sa talata kinuha ni Eli Soriano ang pangalan ng inyong iglesia, sino ang bumuo ng mga talata na nasa Biblia? Sagot. Sagot. Jose Rodsel Conlu, sino ang bumuo ng mga talata na tinuturo nyo? Sagot. Dali, wag kang ma-personal attack sa akin, sumagot ka ng kategorikal. Sino ang bumuo ng mga talatang itinuturo nyo? Sige, sagot. Siyempre, hindi mo masasagot. O, ibahin ko yung tanong. Baka masyadong mabigat para sa'yo. Kung hindi nabuo ang mga talata, Jose Rodsel Conlu, paano ka magtuturo? Kung hindi nabuo ang mga talata, Jose Rodsel Conlu, paano ka magtuturo? Okay. Sabi ni Jose Rodsel Conlu, yung mga nakakita ng talata daw. Okay. Jose Rodsel Conlu, sino ang mga nakakita ng talata? Sino ang bumuo ng mga talata? Sagot. Jose Rodsel Conlu, sagot. Sino ang bumuo at nakakita ng mga talata? Sagot. Anong Biblia ang unang gumamit ng sitas at ng talata? Anong Biblia ang unang gumamit ng chapters at ng verses? Sagot. Ge. Sumagot. Jose Rodsel Conlu, anong Biblia ang unang gumamit ng sitas at ng talata na sinasabi mo? Sige, sagot. Jose Rodsel Conlu, sabi mo kapanahunan ng Greek. Sa kapanahunan ng mga Grego, anong Kristyanismong pananampalataya ang umiiral? Sige. May pag-Greek-Greek ka pa sa akin ha. Okay. Hindi mo masagot. Andahin mong hindi masagot sa akin. Sige, kahit palundag-lundag ka, susundan kita, Jose Rodsel Conlu. Sa panahon ng mga Grego, sino ang mga mananampalatayang Kristiyano ang umiiral noon? Greek era. Sa panahon ng mga sinaunang hentil, Gentiles, ano ang mananampalatayang Kristiyanong nabubuhay noon? Sino-sino yung mga yan? Sige, sagot. Jose Rodsel Conlu, sagot. Kahit mag-Greek-Greek ka pa sa akin, hindi mo masusukat ang katalinuhan ng isang tao kahit magsalita ka ng mga Grego-Grego kung hindi mo naman naiintindihan. Ha? Sabi ni Johnny De Lara, Iglesia ng Diyos. May Iglesia ng Diyos? Sa panahon na yon, wala pang Bible? Wala pang Bible noon, panahon ng mga Grego. Sige, sagot. Wala pang Bible noon. Yung tinuturo ni Eli Soriano, saan kinuha? Sa Bible. Ano naging ambag ni Eli Soriano sa pagkakabuo ng Bible? Meron ba? Paano magiging tama ang isang aral kung hindi naman kayo ang gumawa? Sino ang gumawa ng aral? Patungkol sa Christianity, Catholic Church, bakit kami gumawa ng Bible?
Kung sino gumawa ng aklat, sa kanya nagmula ang aral. Oh, huwag niyo sabing hindi. Huwag niyo sabing hindi. Kung sino gumawa ng aklat, sa kanya nagmula ang aral. Alangan naman kami gumawa ng aklat, sa inyo nagmula yung aral. Parang baliktad ata. Paano kayo gagawa ng aral kung hindi kayo gagawa ng aklat? Bago magkaroon ng aklat, aral muna. Oh, pwede ba yun aklat agad, tas aral? Bago mabuo ang isang aklat, aral muna. Ganyan ang ginawa ng mga Katoliko. Bago bumuo ng Biblia, nagturo muna. Siyempre, paano ka bubuo ng Biblia? Siyempre, kinakailangan alam mo yung isusulat mo. Oh. Kaya noong panahon, wala pang Bible, may Katoliko na. Bakit? Dahil nagumpisa ang Katoliko sa pagtuturo, hindi sa Biblia. Bago nabuo ang Biblia, may turo muna. Magtuturo ka muna bago ka bubuo ng aklat, tanga. Kaya nga ang Catholic Church, hindi Bible alone. Bakit? Hindi kami nagturo dahil sa Biblia. Wala pang Biblia, nagtuturo na kami. Turo muna, tas buo ng aklat. Oh, nung nagtuturo na yung mga sinaunang Kristiyano, may Bible ba? Oh, si Eli Soriano. Nagturo si Eli Soriano, may Bible na, oy. Saan kinuha ni Eli Soriano yung turo niya? Katuruan ng Katoliko. Ang gumawa ng aklat ng Biblia ay katuruan ng Katoliko. Isinulat ng mga Katoliko ang aming katuruan at tradisyon sa pamamagitan ng aklat. Eng-eng lang, engot-engot. Sino bang nag-compile ng Bible? Catholic Church. O ano ba yung sinulat ng mga ng sinaunang Katoliko dyan sa Bible? Turo namin. Oh, alam nga naman, binuo ng Katoliko yung Bible, sinulat namin dyan, turo ng INC. Bumuo kami ng Bible, sinulat namin dyan, turo ng MCGI. Gumawa kami ng Bible, sinulat namin dyan, turo ni Martin Luther. Kinompile, translate ni St. Jerome ang Bible ng 30 years. Turo ng Katoliko, die. Ano yun? Kinompile ni St. Jerome ang Bible? Turo ng MCGI? Kinompile ng Catholic Church ang Bible? Turo ng INC? Hihintayin namin ng 1914? Kinompile ng Catholic Church ang Bible? MCGI? Hihintayin namin ng ano? Paglabas ni Eli Soriano? Kinompile namin yung Bible? Kasi yan ang turo ng born again? 1990s lang dito sa Pilipinas umusbong? Ano yun? Naghirap yung mga sinaunang Kristiyanong bumuo ng Bible? Kasi yung translate ni St. Jerome dun sa Bible, turo ng INC, ng MCGI, wow. Yung translate ni St. Jerome yung Bible, kaninong katuruan? Katoliko. Bakit? Katoliko yung nag-translate? Oy! Translate ni St. Jerome yung Bible into Latin kasi yun ang turo ng simbahan. Yung mga sumulat sa original manuscript, Katoliko yun, oy. Katoliko yun, kaya nga nasa amin eh. Nasa inyo ba? Oh. Nasaan ba yung mga original manuscript? Nasa Catholic Church. Bakit? Mga Katoliko nagsulat. Sa panahon ba ng mga ng Greek? May sulpot? 4th century, 3rd century, 2nd century, 1st century, may sulpot? May protestante? Talaga? Oh. Eh, yung mga scrolls, yung mga manuscript na nakuha, mga Kristiyano, may protestant? Wala. O bakit nasa amin yung mga original scrolls, original manuscript? Kasi mga Katoliko yun. O, translate ni Jerome. Yung Bible,
Ano yung translate? Kasi ito ang turo ng MCGI, tas Katoliko yung nagtatranslate? Translate ni Jerome yung Bible, kasi ito turo ng INC 1914, tapos Katoliko yung nagtatranslate, Katoliko nagtranslate para sa INC? O, tingnan mo, Jose Rodsel Conlu, kahit si Jerome, di mo kilala. Tas naglalatag ka rito ng aral. Si Jerome, hindi mo kilala. Tatandaan nyo to, mga protestante kayo, ha. Hindi nag-translate ng Biblia si Jerome para sa aral ng INC. Hindi nag-translate si Jerome ng Biblia para sa aral ng MCGI. Hindi na halos magpakamatay si Saint Jerome na magkaroon ng Bibliang translated para kay Martin Luther at sa mga born again. Si Saint Jerome ay isang paring Katoliko. Siya ay nag-translate ng Biblia para sa simbahang Katoliko, para sa mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Ang translate ni Jerome na Bible, ang translate ni Jerome na Bible ay aral ng Katoliko. Hindi yan aral ng INC, hindi aral ng MCGI, hindi aral ng born again. Ang nilalaman ng Biblia ay aral ng Katoliko, dahil ang bumuo niyan ay mga Katoliko. Ginamit nyo lang ang Biblia. Binasa nyo lang ang Biblia at kayo lang ang nagbigay ng sarili nyong interpretasyon. Dahil ang katuruan na nasa Biblia, hindi pa buo ang Biblia, wala pang Biblia, tinuturo na yan ng simbahang Katolika. Yang sinulat sa Biblia, yan ay itinuturo ng Katoliko, wala pang Biblia. Kayong mga protestante, nagturo na lang kayo ng Biblia nung nabuo. At gumamit ng kanya-kanyang interpretasyon. Pero kaming mga Katoliko, hindi pa buo ang Biblia, turo na namin yan. Wala pang Biblia, nagbibinyag na kami. Kaya nga lumaganap. Wala pang Biblia, nagkakasal na ang mga Katoliko. Wala pang Biblia, nagbabanal na hapunan kami. Hindi nga lang sa umaga. Kaya lahat ng sinulat na translation ni Saint Jerome dyan sa Bible, katuruan ng Katoliko. Yan ay aming mga tradisyon. Yang mga nababasa ninyong baptism, yang mga nababasa ninyong panalangin, hindi pa nabubuo yan, ginagawa na namin yan. Yon ang tinatawag na tradisyon. Kaya ang Biblia, ang lahat ng nakasulat dyan ay mula sa tradisyon ng mga Katoliko. Dahil yung mga nakasulat sa Bible ay ginagawa na ng Katoliko, wala pang Biblia. Ngayon, sino ngayon ang may karapatang magpaliwanag ng Biblia? Tradisyon namin yan. Sino ngayon ang may karapatang gumamit ng Biblia? Kaming bumuo o kayong kumopya? Sino ngayon ang mas may nakakaalam kung ano ang gustong ipahiwatig ng bawat sitas? Yung bumuo ng sitas o kayong nakikisitas lang, mga protestante? Wala kayo kahit na ano na magigiba pagdating sa nilalatag ni Sanrio.
Tatandaan nyo to, mga protestante. Kaya kong ibuwis ang buhay ko, maipagtanggol ko lang at maprotektahan ko ang mga kapanalig kong Katoliko. Hindi ako papayag na may mauto kayo na mga kapanalig kong Katoliko. Ngipin sa ngipin, mata sa mata, yan ang gagamitin kong pakikipaglaban sa inyo. Tapang sa tapang, utak sa utak, latag sa latag. Pero kahit kailan, hindi nyo magigiba ang mga nilalatag ko, mga protestanteng kabote. Ako ang maninindigan para protektahan ang mga Katolikong kaanib. Wala kayong makukuha ni isa sa mga Katoliko hanggat buhay ako. Wala kayong matitinag na Katoliko hanggat buhay ako. Magpapatuloy at magpapatuloy. Yayabong ng yayabong ang mga mananampalatayang Katoliko pagdating sa aral. At unti-unti kong ilalantad ang mga kapalpakan ng doktrina nyo. Unti-unti kong ilalantad ang mga kabulukan ng pagkakatatag ng mga sekta nyo. Wala akong kinakatakutan pagdating sa aral. Kaya nipis-nipisan. Nipis-nipisan. Nipis-nipisan nyo ang mga mukha nyo paghaharap kayo sa mga Katoliko. Dahil ang gamit ninyong Biblia ay katuruan at aral ng aming simbahan. Hindi binuo ang Biblia dahil yan ang aral ng INC ni Manalo. Hindi binuo ang Biblia dahil yan ay aral ni Eli Soriano. Hindi binuo ang Biblia dahil yan ay aral ng born again. Katoliko nag-translate, Katoliko nagbuo, Katolikong katuruan, Katolikong aral. Binubuo ang Biblia, walang protestante. Kaya ang Biblia ay hindi protestanteng aral. Yan ay Katolikong katuruan dahil mula yan sa tradisyon ng mga Katoliko sa panahon na wala pang Biblia. Matibay, di ba? Matibay. Ganon katatag ang mga mananampalatayang Katoliko. Katulad ng aming doktrina, hindi nyo yan magigiba. Hindi kahit kailan nagpakamatay ang mga sinaunang Kristiyano dahil yan ay turo ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Hindi nagbuwis ng buhay ang 12 apostles para sa turo ni Eli Soriano. Maraming Katolikong martir na pinatay dahil sa Biblia. Pinatay ng mga pagano. Ngayon, sa lahat ng protestanteng nandito, sino sa mga kaanib ninyo ang pinatay ng mga pagano dahil sa Biblia? Sino? Sino sa mga kaanib ng mga protestanteng ito kayo ay minartir ng mga pagano? Meron bang namartir na mga protestante
sa panahon ng mga pagano? Wala. Bakit? Dahil sa panahon ng mga pagano, wala pang Bible. Dahil wala pang Bible, wala pang sulpot. Sino ang pinatay ng mga pagano? Mga Katoliko. Bakit? Dahil wala pang Bible, may Katoliko na. Sige. Sige nga. Meron bang pinatay na protestante ang mga pagano? Meron? Ano ang na-convert ng mga protestante na paganong bansa? Sagot! Ano ang na-convert ng mga protestante na paganong bansa? May na-convert ang born again? Si Eli Soriano, may na-convert? Paganong bansa? Martin Luther, may na-convert? Paganong bansa? Felix Manalo, may na-convert? Paganong bansa? Sino nag-convert ng Pilipinas para maging Kristiyano? Sino? Ang Pilipinas ay paganong bansa. Sumasamba kay Bathala. Sa Anito. Sino nag-convert? Sasabihin ninyo, si Felix Manalo ang siyang ibong mandaragit mula sa silangan. Kung si Felix Manalo ang ibong mandaragit mula sa silangan, bakit hindi niya kinonvert ang Pilipinas nung mga panahong ito ay pagano? Siya pala ang ibong mandaragit. Siya pala ay kalimang anghel na nasa aklat ng Revelation. Bakit hindi kinonvert ni Felix Manalo ang Pilipinas para maging Kristiyanong bansa kung siya ang ibong mandaragit? Sino ang nag-convert ng Pilipinas para maging Kristiyano? Felix Manalo? Eli Soriano? Sino? Katoliko. Katoliko. Sa ilalim nino, April 27, 1521, Magellan. Kasama ang alin? Ang ibang mga Portugis at Heswita. Bit ang alin? Pananampalatayang Katoliko. Mula sa bansang Espanya. O ano tong Espanya? Paganong bansa. Sino nag-convert para maging Kristiyano ang Espanya? Si Santiago at si San Pablo. Ang pananampalataya ng Espanya ay mula sa pananampalataya ni San Santiago at ni San Pablo na siyang dala-dala at bit-bit ni Ferdinand Magellan. Saan niya dinala? Sa bansang Pilipinas. Anong meron ngayon sa bansang Pilipinas? Anong meron ngayon sa bansang Pilipinas? Paganong bansa. Na naging ano? Kristiyanong bansa. Sa ilalim ng Catholic Church. May protestante na sa Pilipinas noon? Wala. Hindi nyo naabutan ng mga pagano. Walang nakaabot sa inyo sa mga pagano. Bakit? Ang protestante ay nagsimula 16th century. Ang Katoliko 1st century. Binigyan na kami ng pangalan. Hello? 1st century may Catholic Church na. San Ignacio. 16th century, nagsimula ang protestante. Oh. Tapos kayo true church? Tatag kayo ni Kristo? Paano kayo magiging tatag ni Kristo? Hindi nyo, may pagano nga, hindi nyo naabutan. Naabutan ba ninyo yung mga emperador? Naabutan nyo ba ang Roma na hindi pa yan dating Kristiyanong bansa?
Oh, paano kayo magiging tatag ni Kristo? Yung mga panahon na ang Roman Empire ay hindi pa Katoliko, naabutan nyo? Umabot ba kayo sa panahon na hindi pa buo ang Biblia? Sige nga. Huwag nyo sabing gumagamit ng New Testament ang mga alagad, makikita nila yung pangalan nila doon. True Church? True Church kayo, hindi nyo naabutan yung panahon nang wala pang Biblia? Samantalang ang Katoliko, naabutan ang pagmamalupit ng mga barberong pagano. Barbaric ang Roma noon, Roman Empire. Ginutay-gutay ang mga kaanib ng Katoliko, yung mga katawan. Tinanggalan ng mata, tinanggalan ng kuko, binalatan ng buhay. Chinapchap ang mga katawan. Naging saksi ang Katoliko sa kalupitan ng mga pagano. Mga Protestante, naging saksi kayo? Naging saksi ang mga Katoliko sa kalupitan ng mga Pariseyo, Saduseyo, ng mga Hudyong hindi Katoliko. Kung paano nila inubos ang mga mananampalatayang Katoliko. Saksi ang aming simbahan. 1,990 years old na kami. Take note. Sino sa mga Protestante ang naging saksi sa kalupitan ng mga pagano sa mga sinaunang Kristiyano? Eli Soriano? Felix Manalo? Martin Luther? Sino ang naging saksi sa pagmamalupit ng mga pagano sa mga Kristiyano? Catholic Church. Sino ang kanilang pinatay, pinagmalupitan, kinulong, ginapos, pinako, chinapchap, pinakain sa mga leyon, pinaghati-hati ang mga katawan? Sino? Ang mga sinaunang Katolikong santo na nilalait-lait nyo. Sila ang nagbuwis ng buhay, pinugutan ng ulo, pinako sa krus, nilublob sa Puso Negro, pinatay. Sila ang mga santong pinararangalan namin dahil sa pagpapasalamat sa pagbibigay ng kanilang buhay para lamang ipaglaban ang simbahang Katolika. Sila ang naging mukha, ang mga santo ng Katoliko na lumaban sa mga pagano. Hindi magiging Kristiyanong bansa ang lahat ng mga paganong bansa kung hindi sila mamamatay. Kaya nga, the blood of the martyrs are the seeds of the Catholic Church. Bago naging Kristiyano ang mga paganong bansa, nagdilig ng dugo ang mga kaanib ng Katoliko dyan. Dugo ng mga martir na Katoliko ang siyang ibinuhos sa lupa ng mga pagano. Buhay ang ibinigay, katulad ni Kristo at ng 12 alagad. Kaya wala kayong karapatang mga sulpot kayo na hamakin at maliitin ang tatag ni Kristo, which is the Catholic Church. Dahil kahit kailan, hindi kayo naging saksi sa kalupitan ng mga pagano sa aming mga Katoliko. Hanggang ngayon ay nararanasan namin, Father Richmond Nilo. Mga kalupitan ninyo sa mga mangangaral ng simbahan na pinapatay nyo. Magmula sa panahon ng mga pagano, hanggang ngayon, nararamdaman namin ang kalupitan ninyo sa mga mangangaral namin. Pinapatay nyo sila. Binabalatan ng buhay
Sa mga bansang hindi Katoliko, ilan ang mga Katolikong pinupugutan ng ulo, na ang tanging nagagawa na lang ay ang magdasal. Ilang mga Katoliko ang pinapatay niyo. Pilit itinataguyod ng mga mananampalatayang Katoliko ang aming simbahan. Kahit buhay man ang maging kabayaran. Buhay man ang maging kapalit ng mga mananampalatayang Katoliko, pilit silang naninindigan. Dahil ang simbahang Katoliko ang siyang naging saksi sa kalupitan ninyong mga Protestante, kayo maging ng mga pagano. Wala kayong ginawa kundi patayin at i-torture ang mga mananampalatayang Katoliko. Ganyan kayo kalulupit. Kaya hanggang ngayon, mananatili at maninindigan akong ilaban ang simbahan sa kahit na anong paraan. Buhay man ang maging kabayaran. Dahil sanay na ang simbahan sa kalupitan ng mga ginagawa ninyo sa mga kaanib ng Katoliko. Ang tunay na Kristiyano gumagamit ng puso. Ang tunay na Kristiyano hindi pumapatay ng tao. Kaya sa mga kapanalig kong Katoliko, banal man o hindi, mabuting tao o masamang ugali, pag Katoliko ka, ipaglaban mo ang simbahan. Huwag natin tignan ang ating mga sarili na masama akong tao, kaya hindi ko na ipaglalaban ang simbahan. Sa mama ng ugali mo, o mabait ka man sa tingin lang lahat ng tao, pag Katoliko ka, depensahan mo ang simbahan. Patay na Katoliko ang taong hindi marunong ipaglaban ang simbahan. Bakla ka, tomboy ka, may kabit, may karelasyon o wala, matanda, bata, lalaki, babae, mataba, payat, maputi, maitim, Pilipino o hindi, pag Katoliko ka, masama ka man o mabuti, ipagtanggol mo ang simbahan. Bilang isang Katoliko, yan ang ating responsibilidad. Kung nagawa ng mga martir na ibigay ang kanilang buhay para manindigan at ipaglaban at protektahan ang ating simbahan, yan din ang dapat ninyong gawin. Dahil ang tunay na Kristiyano handang mamatay para sa kanyang pananampalataya. Hindi sila nakakatakot. Tatandaan ninyo, kahit kailan ay hindi nasaksihan ng mga Protestante ang mukha ng mga pagano. Hindi nasaksihan ng mga Protestante ang mukha ng mga Saduseyo, Pariseyo at Eskriba. Tayong mga Katoliko ang siyang naging saksi sa pagmamalupit ng mga iba't ibang relihiyon. Marami nang pinapatay at papatayin ang mga Protestanteng ito dahil sila ang mga modernong pagano. Kaya wag na tayong magtaka. Kung ano ang ginagawa sa mga sinaunang martir na Kristiyano, yun din ang gagawin sa mga Katoliko na nasa kasalukuyang panahon. Wala naman yang pinagkaiba. Ang mamamatay Katoliko noon hanggang ngayon ay nag-e-exist. May mamamatay at mamamatay na mga Katoliko,
may totorturin at totorturin ng mga Katoliko. Pero kahit anuman ang lakaran ninyo at pagdaanan, hindi sila dapat kinakatakutan. Dahil sa dulo ng ating dadaanan, ang lahat ng tao ay hindi makakatakas sa kamatayan. Magbabayad at magbabayad pa rin ang tunay na may sala. Sa ngayon, hindi nila nararamdaman. Hindi nila nakikita ang kahihinatnan. Bakit? Buhay pa kasi. Pero lahat ng bagay na yan ay pagbabayaran ng isang tao. Kaya lagi tayong manindigan. Lagi nating ipaglaban ang ating simbahan. At kung nais ninyong maging mahusay na depensor ng simbahan, gamitan nyo rin ng puso. Mahalin ninyo ang turo at aral ng simbahan para mismo ang mga sarili ninyo ang maghanap kung ano ang kailangan ninyong matutunan. Mahalin at ibigin natin ang aral ng simbahan. Nang sa gayon, ikaw mismo na may katawan ang siyang magsasaliksik kung ano ba ang katuruan ng Catholic Church. Huwag tayong mag-aral ng katuruan ng simbahan dahil gusto ninyong maging magaling, gusto ninyong maging matalino, gusto ninyong palakpakan, gusto ninyong tangkilikin ng mga tao. Huwag. Mag-aral ka kasi mahal mo ang simbahan. Mag-aral ka kasi mahal mo ang kapanalig mong Katoliko. Mag-aral ka kasi yun ang dapat mong gawin. Huwag mo nang titignan kung ano ang magiging bunga ng ginagawa mong pag-aaral. Kung sisikat ka ba, makikilala ka ba. Mag-aaral ka kasi gusto mo na ang lahat ng tao sa buong mundo ay maging Katoliko. Yun ang dahilan bakit ako nag-aaral. Nag-aaral ako hindi dahil sa taas ng views. Nag-aaral ako hindi dahil sikat si Sanrio. Nag-aaral ako kasi kailangan ko. Nag-aaral ako kasi kailangan ng mga kapanalig ko. Nag-aaral ako kasi kailangan ako ng simbahan. Nag-aaral ako kasi kailangan ako ni Kristo. Kaya wag tayong magsasawa at mapapagod mag-aral. Araw-araw, dapat may natututunan tayo sa ating pananampalataya. Para kapag gumising tayo isang araw, magigising ka, in love ka na sa simbahan Katoliko. Ayaw mo na nagigising ka isang araw na wala kang naibibigay na pagmamahal sa iglesyang tatag ni Kristo. Masarap ma-inlove sa simbahan. Napakasarap. Hindi man maging patas ang buhay sa atin, pero ang ma-inlove ka sa simbahan, araw-araw, magkakaroon ka ng kaligayahan. Gaano man kabigat yung pagdaanan natin, mawalan man tayo lahat, kunin man sa atin ang lahat, pero ang pagmamahal sa simbahan, pag naramdaman mo yun, magaan sa pakiramdam. Meron o wala, magkakaroon ka ng walang hanggang kagalakan sa pakiramdam pag na-inlove ka sa simbahan. Kaya everyday, kailangan meron tayong laging natututunan. Kailangan araw-araw nararamdaman natin yung feeling na in love ka sa simbahan. Kasi ako, obsessed sa turo at aral ng ating simbahan. Obsessed ako sa pagmamahal na ipinapakita ko sa simbahan. Kaya ako ganito.
Kaya kahit dumating man ng panahon at pagkakataon na walang-wala ako, hindi ko siya dinadaing. Kasi yung kagalakan na nararamdaman ko sa puso, sa tuwing niyayakap ko ang simbahan sa ganitong presentations, nagagalak ako. At mas nagagalak ako pag nakakakita ako ng mga Katolikong hindi na nila kayang tapakan. Bago ako pumasok sa platform na ganito, nasaksihan ko ang mukha ng mga Katoliko kung paano kayo binabastos, binabalahura, binawalang yan ng mga Protestante. At ngayon, na ako ay nasa platform na ganito, nagla-live presentation sa inyo, nakikita ko na paunti-unting nagkakaroon ng pagbabago. Hindi na nila kayang tapakan ang mga Katoliko. At isa yon sa ikinagagalak ko. Na ang mga kapanalig kong Katoliko na tinatapak-tapakan noon, natututo ng lumaban ngayon. Tandaan nyo, mga Protestante, ang laban ni Sanrio, mata sa mata, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Kung doon, nagagawa ninyong tapak-tapakan at walang yain ang mga kaanib ng Katoliko, hindi na ngayon. Nandito na si Sanrio, ang bidang kontrabida sa inyong mga sulpot na kabuti kayo. So yun lang po ang ating presentations for today. So sana nagustuhan ninyo, no? Wala tayong sitas, hindi ako gumamit ng Bible, at ito ay sarili kong paghahayag sa nararamdaman ko. At sana nakakuha kayo ng mga pointers and tips kung paano tayo kung paano natin ipagtatanggol ang ating simbahan sa mga panahong hindi tayo handa. Kung paano natin ilalatag ang ating pananampalataya sa mga panahon na biglaan na may ma-encounter kayong Protestante. At sana maging inspirasyon ito sa lahat ng mga Katoliko na mas lalo tayong matutong lumaban. Huwag na tayong magpaapi. Huwag na natin silang hayaan na kinukutya tayo, nilalait ang mga Katoliko, tinatapak-tapakan, pinagtatawanan ng mga ribulto, yung mga pare, yung mga pope, winawalang ya. Huwag na natin silang hayaan. Labanan, lumaban, ipagtanggol. Yan ang tunay na Katoliko. Ipagtanggol ang pope, ipagtanggol ang mga pare, ipagtanggol ang kapwa Katoliko laban sa pangwawalang ya ng mga Protestante. Laban sa pambabastos, pamemersonal attack, no? Panlalait, ipagtanggol. Tapatan yung mga ugali nila. Tayo ang tatapat sa kabastusan nila. Hindi na uso ang pananahimik. Hindi na uso ang pabebe. Panahon na para lumaban. Patas na laban. Bully ka, mas bully ako. Bastos ka, magbastusan tayo. Dahil kahit kailan, hindi ko bibigyan ng authority ang mga Protestanteng bastos-bastusin ang mga kaanib ng Katoliko. Kung gusto ninyo ng bastusan, magbabastusan tayo. Kung gusto ninyo ng bully, lalaban si Sanrio dyan. Maging matapang na tayong lahat. Lumaban sa ayon sa gusto nila. Pag nilait ka, laitin mo. Hindi na uso yung pananahimik ngayon. Tayo ang tatapat sa kanila. Nakakita na sila ngayon ng matitinding katapat. At ang matitinding katapat na haharapin nila, hindi lang ako, kundi tayong lahat. Magiging madali ang pagsupil sa mga yan kung magkakaisa tayong lahat. Kaya pag may nakita kayong sulpot, napakalat-kalat, walisin at itapon sa basurahan. Tayong mga Katoliko, magkakakampi. Kaya dapat
Pag may nakita kayong Katoliko na winawalang yan ng mga yan, labanan nyo. Puro lang yan ngak-ngak. Wala yang alam. Dahil ang tatag ng tao, limitado ang depensa. Tayo, limitless. Sapagkat ang aral natin ay nagsimula sa panahong walang Biblia. Nagtuturo na ang Katoliko, wala pang Biblia. Sila nagturo lang nung may Biblia na. Samantalang tayo, nagtuturo, wala pang Biblia. Ang tinuturo nila na mula sa Biblia ay binuo ng Katoliko. At ang tinuturo ng Katoliko mula sa Biblia ay binuo ng Katoliko sa pamamagitan ng tradisyon. Kaya sana sa mga kapanalig ko, disisit na. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. No? Kaya maraming pong salamat, no, sa inyong panonood at sana nagustuhan ninyo ang presentations ko for today, no. Ito ay aksidente lang na pagpe-present kasi dun sa Facebook ko mismo, no, ang daming mga INC na nanlalait sa akin. So may namuuna namang idea sa isip ko na gusto kong ibahagi sa inyo at eto po 'yon. No, nabuo po siya na hindi ko alam kung paano siya nabuo. Basta itinuturo ko na lang po sa inyo kung ano yung pumapasok sa isip ko. At lahat po na pumapasok sa isip ko ngayon na ilabas ko na. At ito po ang kabuang presentation slide ni Sanrio kung paano natin idedepensa ang ating simbahan. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Shoutout po sa 117 live viewers at sana po napasaya ko kayo ngayong araw na to. Yun lang po, maraming pong salamat. Bye-bye po.